Ayaw munang husgahan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga sangkot sa anomalya at pumalyang mga flood control project sa Pilipinas. Ayon po kay PBBM, kailangan maging patas sa lahat at malaman muna kung ano ang talagang nangyari kaya pumalpak ang mga proyekto kontra sa pagbaha. At kaugnay niyan, nababahala rin ang punong ehekutibo sa natuklasan niyang pare-pareho ang halaga ng mga flood control project sa iba't ibang lugar sa bansa. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, iprinisinta ng Malacanang ang listahan ng ilang mga contractors sa mga malalaking flood control projects. Pero si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi pa rin pinangalanan yung mga kongresista at iba pang posibleng sangkot sa maanomaliang mga proyekto. Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mula sa 2,409 contracting entities sa bansa ay 15 contractors ang nakakuha ng malaking kontrata sa mga flood control projects ng gobyerno. Sa press conference sa Malacanang ay iprinisinta mismo ng Pangulo ang mga ito na kinabibilangan ng Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Centro Waste Construction and Development Incorporated, SunWest Incorporated, High Tone Construction and Development Corporation, 888 Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawad Builders, MG Samyadin Construction, LRTK Builders Incorporated at Road Edge Trading and Development Services. Idiniin pa ng Pangulo na 5 sa mga ito ay may proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa bansa. Just to show paano yung nagkahatian. However, this is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Keep going. Yeah, with the flood, ito na yung listahan. Nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos ang mahigit 9,000 flood control projects sa iba't ibang lugar sa Pilipinas mula July 2022 hanggang May 2025. Dagdag pa ng Pangulo na mula sa 9,885 flood control projects ay lumilitaw na 6,021 o 60.91% sa mga ito ang walang specifications. Nakakabahala rin anya ang nadiskubre na pare-parehong halaga ng mga flood control projects sa iba't ibang lugar. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Batay sa National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2050, kabilang sa top 10 flood-prone provinces ang Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro at Ilocos Norte. Pero kung titignan ng top 10 provinces na may pinakamaraming flood control projects ay hindi tugma sa top 10 flood-prone provinces. Nangunguna ang Bulacan na may 668 na proyekto, sinundan ng Cebu na may 414 flood control projects, Isabela 341, Pangasinan 313, Pampanga 292, Albay 273, Leyte 262,
Tarlac 258, Camarines Sur 252 at Ilocos Norte 224 flood control projects. Pagdating naman sa mga proyekto ng pumping stations, mula sa 170 na proyekto ay 157 sa mga ito ang nasa Metro Manila na nagkakahalaga ng 11.67 billion pesos. Subalit sa tuwing may bagyo o kahit habagat lang ay binabaha na agad ang iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa kabila naman ng mga natuklasang ito ng Pangulo ay idiniin niya na premature pa rin na pangalanan ng mga sangkot sa mga maanomaliang flood control projects. It will be premature for me to name names, etc., until we really know what's going on. So let's also be fair to everyone. And not say, ito si ganito, ito si ganyan, ito si ganyan. Tanggal ka sa trabaho. Unless we have a good idea of what went wrong. Alex, sa mga investigasyong sinasagawa, kung may masangkot man na malapit sa Pangulo, masakit man anya, pero mas malapit naman sa kanya ang ang taong bayan na nais lamang malaman kung saan nga ba napunta ang daan-daang bilyong pisong pondo para sa flood control projects. Alex? Okay, Eden, sa usapin ng investigasyon, sinong gagawa ng investigasyon? Ang Malacanang ba? Meron ba siyang bubuwing fact-finding committee? O ipapaubayan niya ito sa Kongreso, sa Senado at sa mababang kapuluan ng Kongreso? Sino? At sino ang magsasabi na itong taong ito, itong kumpanyang ito, itong kongresistang ito ang mananagot? Alex, ang Department of Public Works and Highways at ang DepDev kasama ang Malacanang ay ongoing yung ginagawang investigasyon. At kaya nga nag-launch ng isang website ang Malacanang ay para din makatulong yung ating mga kababayan sa paghahanap at pagkakalap ng mga ebidensya na magmula mismo sa kanila. Para naman sabi ng Pangulo, kahit may mga ginagawang investigasyon, iba pa rin yung galing sa mga mismong ating kababayan na nakakakita, nakakaranas nung mga proyektong ito sa kanilang mga lugar, Alex. Pagdating naman doon sa mga kung sino ba, yung mga sangkot dito na mga kongresista, ang House of Representatives ang may call dyan, Alex, alam natin na meron na nga gustong gawing motu proprio investigation. Pero hindi na yan naitanong kay Pangulong Marcos kanina sa kanyang press conference dahil nga meron pa siyang schedule na kasunod ng press con niya sa Malacanang kanina. Alex? Oo. Ang pinagtataka lang ng taong bayan, kung gobyerno pa rin na mag-iimbestiga dito, parang sa tingin nila ay walang mangyayari. Hindi ba niya nabanggit ng Pangulo na ipapaubayan niya ito sa isang pribadong sektor o di kaya sa isang independent probe group? Alex, wala naman siyang binanggit kung private sector yung magsasagawa nito. No? Basta ang sabi niya, kaya sila nag-launch ng website, yung www.sumbongsapangulo.ph. Mismong yung ating mga kababayan ang nais marinig ng Pangulo. Kung ano-ano ba yung mga, ano na ba yung status nitong mga proyekto na patungkol sa mga pagbaha sa kanilang mga lugar. Dahil sabi niya, sila mismo ang nakakaalam at nakakakita nitong mga proyektong ito. Kaya hinihikayat nga niya na isumbong sa kanya mismo dun sa pamagitan ng website para malaman, Alex, kung totoo ba yung mga report naman na nakakarating sa kanya mula dito sa mga ahensya na ito, Alex. Oo, siguro pang huli, Eden, dahil sa nabanggit na ng Pangulo, itong 15 mga kontratista, ni isa ba dyan sa kanila ay nagsalita na rin ba? Alex, sa mga oras na ito ay wala tayong nakakapanayam, isa man dito sa mga kontratistang ito. But definitely, we are trying na maka-interview man lang kahit 2-3. Lalo na kilala naman itong mga kontratista na ito para malaman din natin kung ano ba yung kanilang panik pagdating dito sa mga kontratang kanilang pinasok. Lalo't sinasabi ng Pangulo, 100 billion pesos o 20% nung malaking halaga ng flood control projects ay napunta lamang. Sila lamang yung naghati-hati, yung 15 at yung nalalabi pa dun sa mahigit 2,000 kontratista,
paano yung kanilang mga proyekto dahil nandito nga lamang sa mga 15 na ito yung malaking halaga ng flood control projects. Alex. Ang nakakagulat doon, yung sa 60% ng mga proyekto, out of that halos 10,000 proyekto ng flood control ay walang specification. Doon pa lang, alam mo na kaagad na hausyaw na yun. Yes, Alex, maging ang Pangulo ay hindi makapaniwala na ang mga proyektong ito ay magkakapareho ng halaga, pero yung specification hindi masabi kung ito bang tulay na ito ay isang kilometro ay nandito sa barangay na ito o dito sa bayan na ito. Kaya isa yan doon sa talagang kitang-kita na sabi niya ay meron talagang problema dito sa mga proyektong ito, Alex. Pero ayaw pa rin niyang magturo at ayaw pa rin niyang pangalanan kung sino yung mga sangkot dito dahil nais niya na mabigyan nga ng patas maging patas dito sa mga kontratista na ito. Baka naman kasi sa kanilang pagpapaliwanag kapag ka nakausap, maipaliwanag nila ng maayos bakit itong kontratang ito ng flood control project ay hindi natuloy, nabinbin, or hanggang ngayon ay hindi pa tapos, o baka naman meron ng mga proyekto na talaga naman tapos na at maayos na napapakinabangan ng ating mga kababayan, Alex. Okay, sige. Antabayan na natin ang paghuhusga ng Pangulo ukol dito. Maraming salamat, Sir Eden Santos. Mata natin dyan sa Malacanang.